Former President Gloria Macapagal Arroyo, Senate President Sherwin Gatchalian, and honorable members of the Senate, House Speaker Faustino D. III, and honorable members of the House of Representatives, Chief Justice Alexander Gesmundo, and honorable justices of the Supreme Court, His Excellency, the Most Reverend Charles John Brown, and esteemed members of the Diplomatic Corps, Executive Secretary Ralph Recto, and honorable members of the Cabinet, First Lady Luis Araneta Marcos, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Mga kababayan ko, naririto ako muli upang tuparin ang ating katungkulan at magbigay ng ulat sa inyo tungkol sa estado ng ating bansa at sa mga ginagawa, sabi ni Amy, ng inyong pamahalaan. Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Adik, sabi ni Amy. Gaya ng na-discover. Nakala mo kasi nakadiscover. Kami. Sabi mo 5,500. Kinabukasan lumubog. O kasi nakadiscover. Pagkatapos mong binida, nag-fact check ang sambayan ng Pilipino. Adik. Aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang investigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Adik, hindi totoo, sabi ni Amy. Ang tinuturo ng ebidensya, Martin Romualdez Saldico at ikaw. Sa uling pagkaka-check ko, presidente ka pa, hindi ka pa nakakulong. Kaya yung ebidensya, hindi pa talaga natin tinutuntun. Adik, sabi ni Amy. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Adik, congressman pa rin si Martin Romualdez. Si Saldico nagpapakasasa sa Paris. Wala tayong tinutuntun. Adik, sabi ni Amy. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong. Mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Ano? Yung sinasabi ko. Magkakalaglagan na. Laban niya si dating speaker. Sakit man sa akin ito. Ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Aray ko. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Pangulo ka ng mga adik. Ala, yung mic itapat nyo sa mga magnanakaw. Ako Sabay tigil no? ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Wala ka namang kapwa Pilipino nandyan. Nandyan mga kapwa mong adik at magnanakaw, sabi ni Amy. Kaakibat ng mga naisampang mga kaso tiniyak ng inyong pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan. Ako. Gayon din, pinigilan natin ang paglabas ng pera ng bayan na ipambayad pa dapat sa mga depektibo, peke o guni-guning mga proyekto. Ang tanong, meron na bang nakulong na congressman? Meron na bang nakulong na kontraktor? Wala pa. Wala pang nakulong na kontraktor. Paano mo kami bibidahan? Paano mo kami kakapaandaran? Pambihira naman to si At mapupunta lamang. Alam nyo, kahit dahil wala ho tayong intro, kasi wala wala namang kwenta tong, ito ang pinakawalang kwenta nating video sa buong taon, ang SONA ni Marcos Jr. Sa mga bulsa ng mga tiwalaing kontraktor at opisyal, halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury.
Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan. Ipinapaubaya na natin ang pag-uusig sa Ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo Pinalakas o pinahina? Wala pa rin kontraktor na nakukulong. Paano pinalakas? Adik. Sabi kasi ni Marco sa kanya. sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo. Yo. Sa kabila ng mga kaganapang ito, kailangan natin umusad tungo sa pagbabago. Nakatulong ang lahat ng mga ulat at hinaing ninyo sa isumbong na Pangulo. Ang inyong pagbabantay at pakikialam sa pamahalaan ay ang susi sa paglaban sa katiwalian. Ang reforma sa DPWH ay nagsimula na. Nagpasok tayo ng mga bagong graduate kasama ang mga tuwid at mga asahang mga job order at contract of service. Nako, marami, maraming papaldong bagong graduate, di ba? Yung importante, maraming papaldong bagong graduate. Bukod sa mga flood control project, lahat ng mga proyekto ay Si Vince, patango-tango lang. Dito ako, patango-tango lang ako, Mr. President. Basta wag mong pakialaman ng BCDA. Huwag mong pakialaman yung Nuclear City, ha? Patango-tango lang ako dito. sinuri at tiniyak na talagang kinakailangan at maayos mula sa plano, presyo hanggang pagpapatupad. Yung sinasabi ko. Para walang overpricing, Oh. sinigurado natin na ang mga materyales ay ayon sa presyo sa merkado. Yan. Bantay sarado ang bawat proyekto Yan. at ang nakalaang pondo sa Transparency Portal, Integrity Chain at katuwang na ang mga civil society organization. Mula nung tumama sa ating bansa ang epekto ng giyera sa gitnang silangan, nagdeklara tayo agad ng State of National Energy Emergency. Iisa ang ating misyon, uplift, ang iahon ng ating nahihirapang mga mamamayan. Ang lahat ng mga ahensya ay inatasang magtipid at pagtuunan mabuti ang mga programa na mas mahalaga sa pagtugon sa mga epekto ng krisis. Ibinuhos natin ang pondo kung saan karapat-dapat at mas kinakailangan sa mga pangunahing serbisyong Kayo na hong mag-post tapos kayo na hong bumanat sa kanya dyan sa comment section. Ano naman sasabihin ko dyan? Uulitin ko na naman yung pagbanat ko sa kanya sa nakalipas na ilang taon. Wala naman nangyayari. Kayo na ho. Kumbaga umay na ba? Umay. at tiyak na makakatulong Adik sa ating mamamayan. Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ay naisalba natin. Di totoo yan. Ay, waling opisyal. Ay, si Aldi ko nagpapakasasa sa ano. Ano sabi nila nung ilang daang bilyon yung pera niya na nasa crypto. Diba? Iyan ba? Nakuha na? Hindi na makukuha yun. Kahit ika nga balatan mo yan si Saldi ko, di mo na makukuha sa kanya yun . At sa halip na magamit natin ay nagamit natin sa mabuti at para sa tunay na kapakanan. Anong mabuti? Nakuha sa kanila at nakuha nyo o nakuha nyo at binilagay sa kaban ng sambayanan? Ng mamamayan. Adik. Ibinaba natin ang karagdagang halos 58 bilyong pisong pondo sa mga lokal na pamahalaan Adik. para mas mabilis at mas malawak ang paglingap sa taong bayan. Mataas ang tiwala at kumpiyansa natin sa mga lokal na pamahalaan. Ito ay paghahanda na rin para sa mas marami at mas malawak na serbisyo para sa kanilang mga nasasakupan. Nagsimula tayo doon sa mga direktang naapektuhan ng kaguluhan. Ang pagsaklolo sa ating mga kababayang OFW na naipit sa digmaan. Yan. Mahalagang misyon ito ng pamahalaan. Gayong lagpas 2.2 milyong Pilipino ay naghahanap buhay sa Middle East. Simula nung naputok ang gera, mahigit 12,000 kababayan natin ang ating naiuwi sa bansa na ligtas. Mahigit 140,000 OFW naman
ang ating nabigyan ng sari-saring tulong sa gitna ng kaguluhan sa Middle East, tulad ng pagkain, tulong pinansyal, pagpapagamot at masisilungan. Pag-uwi sa Pilipinas, sila ay ating tinulungan upang makapagsimula muli sa pagpahanap buhay sa pamamagitan ng Action Fund at OWA Kabuhayan Program. Ang iba naman ay nilapit natin sa peso o kaya'y sinama natin sa bayanihan para sa balikbayang manggagawa job fair. Samantalang ang iba ay tinulungan natin makapaghanap buhay muli sa ibang bansa. Bukod sa kanila, ang mga magbabalik natin mga gurong OFW ay papasok na sa mga public school natin kung saan sila ay higit na kinakailangan. Dahil dito sa Pilipinas, sila ang ma'am at saka ang sir. Wow, talaga. Patuloy ang ating ugnayan sa iba't ibang bansa at ang suporta natin sa mga OFW para sa kanilang kaligtasan. Lalo na at may mga kababayan tayong nasawi o hanggang ngayon ay nawawala sa Middle East. Pangalawa, bunga ng ating magandang ugnayan sa iba't ibang bansa. Natiyak nating sapat ang supply ng langis para sa ating pangangailangan. Sa kabila ng pagsara ng Strait of Hormuz ay nagawa natin makabili at makapag-angkat mula sa ibang pagkukunang bansa tulad ng Japan, South Korea, Oman, India, maging sa Russia, pati na sa China. Dahil sa mga ito, natiyak natin na sapat ang supply ng bansa na tatagal hanggang halos 2 buwan. Nakipag-usap din tayo sa Iran para sa kaligtasan ng ating libo-libong mga kababayang tripulante na nasa Strait of Hormuz. Sa kooperasyon ng ating mga kumpanya ng langis, hindi naging biglaan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo, kundi paunti-unti sa loob ng 1 linggo. Ito ay para naman maging magaang sa ating nahihirapang mga consumer. Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene. Aray ko. Bukod dito, agad din natin nilimitahan ang pagtaas ng Yung accomplishment na pag-suspend sa excise tax ng LPG. Nakakanta ko, hinihingin isuspendihin yung excise tax yung sa gasolina at diesel. Dahil wala nga siyang mai-report. Kahit na yung hindi pwedeng ituring na accomplishment, ibinida na niya. ng presyo na inaangkat nating bigas. Inaresto at kinasuhan din natin ang mga nahuling nagsasamantala sa kabila ng pagdurusa ng taong bayan habang may state of energy emergency. Meron ba? Lahat ng posibleng gawin para mababa ang presyo at mapabagal ang pagtaas nito, ginawa natin. Marami ang naapektuhan o kaya nawalan ng trabaho sa panahong ito. Kaya tuloy-tuloy ang pagsasagawa natin ng mga job fair sa buong bansa. Nitong Mayo 1, araw ng paggawa at kasagsagan ng mataas na presyo ng krudo, nagsagawa tayo ng halos 100 job fair, kung saan halos 300,000 trabaho ay pinagbigay alam natin sa publiko. Sa isang araw ng job fair na ito, lagpas 6,000 Pilipino ang hired on the spot. Dito rin natin ipinamahagi ang mga sweldo para sa mahigit 100,000 benepisyaryo at nagtatrabaho sa ilalim ng dilip at tupad ng DOLE. Kumilos agad tayo upang pigilan ang mabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin. Hinikayat ang mga bangko at e-wallet na magbawas ng kanilang karaniwang singil sa bawat transaksyon na online. Kaya ngayon, maraming bangko at e-wallet na nagbaba o nagtanggal ng kanilang sinisingil. Hindi kalokohan yan. Hindi accomplishment yan ng gobyerno. Hindi yan hiningi. Yan kasama sa healthy competition ng mga pribadong mga kumpanya. Kalokohan yan. Wala nang partisipasyon diyan ng pamahalaan. Pagka nagtanggal ng transaction fee kagaya ng Instapay at Pesonet, ang isang kumpanya, ang normal na reaksyon talaga ng merkado talagang para makakuha ng maraming consumer magtatanggalan at magbababaan yung ibang mga kumpanya. Pero pribado yan. Walang diyan, walang partisipasyon diyan ng pamahalaan. Wala ho. Loko-loko pati ba naman yun ibibida mo diyan? Wala na ba talaga?
sa online transaction fee. Upang makaluwag din sa mamamayan, nagbigay ang mga bangko ng hanggang 6 na buwang palugit sa pagbabayad ng utang at hanggang 1 taon naman kung ang utang ay ginamit para sa agrikultura. Ganito rin ang ginawa ng GSIS at SSS para sa mga utang ng mga miyembro nito, pati na ang NHMFC para sa mga umutang ng murang pabahay at ng Pag-ibig Fund para sa mga naapektuhan na OFW. Kahit papano ay nakaluwag ito sa mga consumer, lalo na sa mga naghuhulog para sa kanilang bahay at sa mga nagpupundar para sa kanilang negosyo. Sa panahon na lumiit ang kita dahil sa mataas ng mga presyo, mahigit 26,000 toneladang bigas ang binigay sa mahigit 2.5 milyong pamilya. At ito'y itutuloy pa natin hanggang umabot sa 8 milyong pamilya na makikinabang. Patuloy pa rin ang programang Benteng Bigas Meron Na. Ito'y nakakapagbigay ginhawa sa mahigit 12 milyong Pilipino sa buong bansa. Ang mahigit 800 nating kadiwa ay nasa buong Pilipinas ay sabay pa rin nakakatulong sa mga namimili at sa mga magsasaka at mangingisda na direktang nakakapagtinda ng kanilang mga produkto. Nagbigay din tayo ng suporta sa halos 2 milyong magsasaka at mangingisda sa kasagsagan ng mataas na presyo ng langis sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families o yung tinatawag na PAF. Nag-practice tayo ha, nag-practice tayo, merong queue. Pagka nag-post itong si Marcos Jr. sa ayat sa gusto nyo, pumalakpak kayo, mga walang ya kayo. Ang laki na ng kinulimbat nyo sa sambahin ng Pilipino, mga walang ya kayong congressman kayo, papalakpak na lang kayo, hindi nyo pa magawa. Siraulo itong mga to. Dahil sa mas malakas, malawak at mura nating internet, naging mainam na alternatibo ang online classes at saka ang ating work from home. Mataas ang presyo ng ating kuryente, lalo na ngayong Hunyo, dala pa rin ng mataas na presyo ng krudo at paglakas ng dolyar. Gayunpaman, Dapat ibida mo diyan yung mga nangyaring trahedya sa mga eskwelahan, yung kaliwat kanang baha, 'di ba? Yung talagang sadsad na ekonomiya. Ano ba nagawa mo, bangag? Baka high na naman ho ito. Dahil nga sinabi ni Amy Marcos, adik yung kapatid niya, di ba? Baka high lang ho ito habang nagsusuna siya, nakasinghot itong mama na to. Siguro, yun ay alam mo tiniyak natin na nabigyan ang mamamayan ng kaunting proteksyon sa kanilang electric bill. Adik. Ipinag-utos natin ang agarang pag-refund ng mga kumpanya ng kuryente na may sobrang nasingil sa mga customer nito. Ipinag-utos din natin na payagan ang ilang piling consumer na makapagbayad ng kanilang bill ng hulugan sa buwan ng Mayo, Hunyo at Hulyo. Kaugnay nito, pansamantala nating pinagbawal ang mga pagputol ng linya habang hinuhulugan pa nila ang kanilang bill sa mga buwang ito. Adik. Para sa ating mga micro-entrepreneur, ipinatupad natin sa BIR sa ngayong taon ang one-time tax abatement. Layunin nito na makapagbigay ng kaunting ginhawa sa mga nalugi o kaya lumiit ang kita dala ng hirap ng panahon. Ang sektor ng transportasyon ang pinakamatinding tinamaan ng epekto ng krisis. Super, operator, pasahero, manggagawa o negosyo man. Lahat ay umaray sa matarik na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ngunit hindi natin kayang hayaan tumigil o maantala ito dahil ito ang nagsisilbing piston ng ating ekonomiya. Ang mga super ay natulungan ng cash relief mula sa Aray ko, binibida mo sa zona mo ayuda. Apakawalang hiya niyan. Wala man lamang na malaking infrastruktura, wala man lamang pinasinayaan mga bagong airport, mga bagong pantalan, wala, pambihira. Ayuda! Adik talaga. Ating programang AIX. Mayroon din 10 piso kada litro na diesel subsidy
para sa mga pampasaherong jeepney at UV Express upang may dagdag na pangkarga. Bukod pa rito, mahigit 1,800,000 nagpapasada ang nahandugan din ng tulong ng AIX. Adik. Para naman sa mga pasahero, nagkaroon ng mga libreng sakay kung saan sinigundahan pa ng ilang mga ahensya ng pamahalaan gamit ang kanilang mga sasakyan. Humalili rin ang DA sa paghatid ng mga kargamento ng produktong agrikultural sa mga sentro ng kalakalan sa buong bansa. At para lalo pang makatulong ng sabay sa tsuper at pasahero, binuhay natin ang service contracting program para sa pampublikong bus at ang ating mga jeep. Sa ilalim ng sistemang ito, ang kwalipikadong operator o driver ay nakakakuha ng karagdagang kita sa bawat kilometrong tinakbo sa pagserbisyo ng mga pasahero. Sa panig naman ng pasahero, kung hindi man libre ang sakay, meron silang 20% na discount sa pamasahe. Iisa ho pala yung script nito mga walang yang to. Kompleto na ebidensya, isasampa ng kaso, balik sa preliminary investigation, anak ng toka. Kung ano yung script ni Boying Remulla, yun ang script ng presidente. Tapos sasabihin niya hindi niya kontrolado ang ombudsman. Kabalbalan talaga nitong si Bangago. At ang diskwentong ito ay dagdag pa sa karaniwang 20% discount para sa mga estudyante, sa senior at saka sa may kapansanan. Ibig sabihin, para sa ating mga priority passengers, 40% ang kabuuang diskwento nila sa pamasahe. Nariyan din ang tupad, tuloy pasada, kung saan nagkaroon ng dagdag na kita ang mga tsuper na pampasada. Sa mga programang ito pa lang, milyong-milyong Pilipino, driver man o pasahero, ang nakaramdam ng kaunting ginhawa sa kanilang mga biyahe araw-araw mula nang ito'y nailunsad. Dito sa Metro Manila, ang lahat ng mga sumasakay ng LRT2 at MRT3 ay patuloy na nagiginhawaan ng 50% diskwento sa pamasahe. Bukod pa ito sa mga espesyal na diskwento na ating ibinibigay tuwing Pambihira na yan ang mga accomplishment na yan. Mga discount, ayuda, pambihira. Sa bagay, wala nga naman palang ginawa kasi adik. linggo at mahahalagang kapistahan. Sa ating mga paliparan at pantalan, pansamantala nating binaba ang sari-saring mga bayarin sa paggamit ng mga pasilidad, gaya ng terminal fee, landing and take-off fee, harbor fee, anchorage at berthing fee, pati mga storage fee. Halimbawa, sa Cebu Port, naging libre ang terminal fee. Sa mga paliparan naman, Palakpak muna. Kasama sa queue yun eh. Kasama sa queue. sa mga paliparan naman, ang service charge sa mga pasahero ay binawasan din natin. Gayon din sa PITX, ang terminal na nag-uugnay ng Metro Manila sa Katimugan. Sinuspindi natin ng 3 buwan ang pagsingil ng terminal fees sa mga pampasaherong sasakyan. Sa mga expressways naman, sila ay may diskwento sa toll fee na umabot hanggang halos 200 piso. At kapag ang kargamento naman, naman ay pagsakay ng RoRo ay produktong agrikultural at sangkap ng pagkain, binaba natin mula 500 ang terminal fee. Ngayon, piso na lang ang sinisingil sa kanila. Sa pagdaan naman nila sa mga expressway, libre. Ang tanong, nagmura yung terminal fee, nagmura yung kung ano-anong fee. Meron ba reflect sa end product ng mga negosyante? Baka sila lang kumita. Baka binigyan nyo ng murang kung ano-ano, tapos sila lang pala nakinabang. Hindi isang bayan ng Pilipino, wala naman pala, pambihira. Ang toll fee ng mga truck na accredited ng Department of Agriculture. Dahil sa lahat ng mga pinatupad na ito, milyong-milyong Pilipino ang kahit papano ay direktang nakaramdam ng tulong sa panahon ng mataas na presyo ng petrolyo. Sila ang ating mga tsuper ng pampublikong sasakyan, mga estudyante, manggagawa, pati na rin ang mga magsasaka at marami pang pasahero sa buong Pilipinas. Mga kababayan, sa ating pagbalik tanaw
kaya ko kayong harapin at sabihin na ginawa natin ang lahat ng nararapat upang malunasan ang mga epekto ng krisis. Hindi. Ginawa mo ang lahat para mas kumita yung mga kaibigan mong oligarko at yung mga kaibigan mong buhaya na politiko. Ginawa mo lahat, naniniwala naman kami, ginawa mo lahat para mas yumaman ang pamilya mo, mas dumoble ang network mo. Ginawa mo lahat kasi nakita naman ano naman kumbaga doon sa SALN mo, nung bago ka maging presidente at ngayong presidente ka, nakikita namin na talagang ginawa mo ang lahat, inisqueeze mo kada patak ng juice para ika nga magbenepisyo ka diyan sa pagiging presidente mo. Ginawa lahat. Agarang kumilos. Agarang kumilos ang buong pamahalaan upang tumulong sa mamamayan. Sa katunayan, tayo pa ay hinahangaan ngayon dahil sa bilis, liksi at pagiging aktibo ng ating pagtugon. Libuang-buwan mula sumiklab ang digmaan, ramdam pa rin natin ang bigat ng mga epekto nito sa ating bansa. Hanggang kailangan, asahan ninyo na hindi titigil ang pagsuporta ng pamahalaan. Naglaan tayo ng mahigit 60 bilyong piso para dito hanggang sa katapusan ng taon. Ang pondo na naisalba natin na balak ibulsa ng mga tiwaling opisyal ay sa taong bayan natin ibinubuhos. Ngayon ipipihit natin ang mga programa sa mas nangangailangan nating kapwa Pilipino para naman mas malawak at mas marami ang maaabot ng tulong. Layunin natin matulungan ng 3.2 milyong benepisyaryo ng 4Ps at walang gutom program, ang 1.2 milyong minimum wage na manggagawa ng miyembro ng SSS at ang 2.2 milyong kababayan nating mahirap na hindi pa naging benepisyaryo ng programang pang-ayuda ng pamahalaan. Nariyan pa rin ang nakaabang na pagsuporta natin para sa sektor ng transportasyon, agrikultura at mga OFW na apektado ng kaguluhan. Kung susumahin, mahigit 7.2 milyong pamilya na lubos na nangangailangan ang matutulungan natin sa mabigat na kabanatang ito. Ngunit, hindi natin kaliligtaan ang ating mga manggagawang Pilipino, lalo na ang mga middle class, pati na ang mga maliliit na negosyo. Alam natin na sila rin ay nabibigatan sa epekto ng krisis. So to ensure the continued progress of the middle class amidst the lingering effects of the crisis, we will pursue tax relief measures that promote growth, that generate revenue, and advance equity towards socio-economic sustainability. Kaya bilang natatanging proteksyon sa kanila at para mas mapakinabangan nila ang pinaghirapan nilang kita, nananawagan ako sa Kongreso upang maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa para sa ating bayaring buwis. Una, palawakin natin ang exemption sa income tax. Akala ko pa naman sabihin niya, mahiya naman kayo para sa mga congressman, di ba? Income tax. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Kasabay nito ang karampatang pagbaba ng income tax ng iba parang manggagawa. Pangalawa, ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Pangatlo, para mapanatag ang loob ng taong bayan ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayarang buwis tulad ng income tax, estate at donors tax at value-added tax. Kasama na rin dyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito. Malinaw ang mga leksyon sa atin ng mga nagdaang buwan. Una, ang kahalagahan ng seguridad at katatagan ng bansa
pagdating sa enerhiya at sa pagkain, ng ating ugnayan sa ibang bansa at ng bawat mamamayan kahit saan man sila naroroon. Pangalawa, ang abilidad ng pamahalaan na kumilos agad sa angkop at mainam na paraan. At ang ikatlo, ang pagpursigi at pagnatyag ng Pilipino sa kabila ng mga hamong dumadaan. Dala ang mga sariwang leksyon nito, mas maayos at mabilis ang pagresponde natin sa ating mga naging biktima ng sakuna. Tulad sa nangyaring paglindol sa Visayas at Mindanao kamakailan, mahigit 600,000 pamilya ang ating nasakluluhan. Lampas 3 bilyong piso ang ating binuhos para sa agaran tulong sa mga pamilyang lubos na naapektuhan. Pambihira, nasa 20,000 lang ho ang live viewer na tong zona na to. Pagka ba naman impeachment nitong si VP Sara, umaabot ng mga 80,000 yung live viewer dyan sa Senado. Talagang hindi na ho inaabangan itong mga kabangagan itong si Marcos Jr. ngayong mga panahon na Ito ay sa pamamagitan ng pagkain, pagpapagamot, tulong pinansyal at pabahay. Unti-unti na rin nating naaayos ang supply ng tubig at kuryente, linya ng komunikasyon at mga daan sa mga apektadong lugar. Hindi lamang minsang paghatid ng tulong ang ating ginagawa. Ang misyon natin ay sila'y muling makabangon at maitaguyod. We have moved on from the reactive approach. Now we are not only proactive, but predictive as well, aided by digital tools. The strategies of public-private supply chains, hubs and spokes, warehousing, automated production, and wide-scale pre-positioning of food and non-food supplies in LGUs have proven their efficacy. We have now established a network consisting of primary disaster resource centers in Luzon, in Visayas, and soon in Mindanao, 15 hubs, 76 spokes, and 919 last-mile facilities across the country, which makes up our nationwide disaster response infrastructure. Because of this robust system, delivery of emergency nourishment and relief to target areas is now made possible under 24 hours. Sa panahon ng krisis o kalamidad, handa na ang pamahalaan sa pagpapadala ng mga mobile energy system upang makapaghatid ng emergency power sa mga lugar na nawalan ng kuryente. Complementing these are our government emergency communication system and the private sector-led and our first ever satellite-to-mobile service, both of which guarantee uninterrupted telecommunications nationwide in the event of crises and of disasters. At dahil meron na tayong konsepto ng state of imminent disaster, hindi na natin hinihintay na mangyari ang sakuna. Aagapan natin ang paghahanda at pagresponde. And so, taking all these lessons to heart, our overarching mission and all our conscious efforts henceforth must not be to simply uplift, but to ensure security and self-sufficiency of our nation and of our fellow Filipinos. Sa nasaksihan nating pagtaas ng presyo ng petrolyo, maraming kababayan natin ang umasa sa pampublikong sasakyan. Kaya pinagtutuunan natin ng mabuti ang ating mga tren, mga busway, transport hub at integrated terminal at ang pagpapaganda at pagpapalawak ng mga paliparan at pantalan sa buong bansa. Ito ay upang mas malawak at malayo ang naaabot, tumaas ang kapasidad at maging moderno at mas maginhawa ang serbisyo. Halimbawa, sa susunod na taon, ang mga tren ng North-South Commuter Railway ay tatakbo na sa pagitan ng Valenzuela at Malolos. Sisikapin ng DOTR na sa pagtapos ng administrasyong ito, tapos na rin ang railway hanggang sa Clark. Sa susunod na taon, bubuksan na rin ang 12 stasyon ng MRT-7. Matapos ang halos 3 dekada, may bago ng linya ang MRT na tutulak pa hanggang Sacred Heart sa Quezon City mula sa North Avenue.
At balang araw, aabot pa ito hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Sadyang napakalaking ginhawa nito sa halos 1 milyon na pasahero bawat araw. Thanks to the recently enacted Accelerated and Reformed Right-of-Way Act, right-of-way issues are now more quickly resolved, removing the biggest choke point in our mass transit development program. Sa kabilang banda, yung unang bahagi ng Cebu Bus Rapid Transit ay bukas na. At yung nasa Ilocos Norte naman ay ating pasisinayaan sa susunod na taon. Ang mga nag-modernize ng mga sasakyan, lalo na ang mga lumipat sa mga hybrid at electric vehicle, ay hindi nakaramdam ng kurot ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Consistent with our clean energy drive, we have encouraged the adoption of electric vehicles. We have removed all tariffs on EVs until 2028 to bring down market prices. And government has also been mandated to prioritize electric vehicles in their refleeting plans. This clean and green policy is two-pronged. It shall also spur growth of our domestic local industries across the EV value chain, specifically those involved in the vehicle assembly and manufacturing of batteries and related spare parts. Mitiin natin na sa pagdating ng 2040, kalahati ng mga sasakyan natin ay EV na. Ang ilang makabagong love bus at ang articulated bus na gagamitin sa Davao City, mga EV na. Ang MB Dalaray naman na pinasayaan natin kamakailan lamang ay isa ring EV na nabuo sa pagtutulungan ng UP at saka ng DOST. Sa darating na panahon, ang ganitong electric ferry boat ang gagamitin sa Pasig River Ferry Service mula Pinagbuhatan sa Pasig hanggang Escolta sa Maynila. Kaya hinihiling ko ang suporta ng buong industriya upang mapaandar na natin sa lalong madaling panahon ang ating minimiting modernisasyon ng mga Okay yan. Yung mga yan, hindi ganito, halimbawa, yung train mula sa Bulacan hanggang Clark, di ba? Yung matatapos na, ibalita mo sa amin yan pagka operational. Hindi yung pukpukan ng paggagawa tapos hindi pagawa, binibida mo na. Okay, yung right of way na issue na resolve mo na. Ay, good job yan. Pero wag mong ibida sa amin yung mga hindi pa tapos. Yung mga na-accomplish muna sa loob ng 1 taon nung sinabi mo yung mga katagang mahiya naman kayo. Diba? Budol na naman yan eh. Imposible na nga matapos next year yun. Imposible na nga. Ang projected na matapos yun sa ano pa sa 2030, 2032, doon pa lang matatapos. pampublikong sasakyan. Titiyakin natin na magiging makatao, magaan at makatarungan ang pagpapatupad nito. Tulad ng aking nabanggit, dapat mataas ang kalidad, matibay at maghahatid ng pangmatagalang ginhawa sa taong bayan ang lahat ng pampublikong infrastruktura. Ngayong taon, matatapos na ang bahagi ng South Luzon Expressway TR4 mula sa Santo Tomas City, Batangas, papuntang Tiaong sa Quezon. Halos 17,000 motorista araw-araw ang makikinabang dito. Ang mga nasirang tulay sa San Juanico sa Eastern Visayas, Cabagan, Santa Maria sa Isabela, Pigatan sa Cagayan, Calbigan at Liloan sa Samar, at Panuliran sa Iligan ay kaagad nating naayos at ngayon nagagamit na muli. Bukod sa 137 evacuation center na naitayo sa buong bansa, magsisimula na ngayon taon ang pagpapatayo ng Ligtas Pinoy Centers. Una doon sa mga lugar na madalas tamaan ng hagupit na panahon, tulad ng Bicol, Eastern Samar, Bukidnon, Davao de Oro. Ang mga gusali na ito
ay dinisenyo upang kayanin ang mga malubhang kalamidad tulad ng super typhoon na 340 kilometers per hour, ang lakas ng hangin at ang magnitude na 8.4 na lindol. Ganon din dapat ang taas ng kalidad at tibay ng lahat ng pribadong infrastruktura. Ang lahat ng gusali sa ating bansa ay dapat handa at kayang manatiling matatag at nakatindig laban sa anumang banta ng sakuna at kalamidad. Kaya akmal lamang ng bigyang halaga at pagtuunan ang pag-amyenda ng National Building Code upang maging alinsunod ito sa mga modernong pamantayan. Katambal ng paglaban sa katiwalian, kaugnay ng mga ghost at substandard na flood control project, naglunsad din tayo ng Oplan kontrabaha sa buong bansa. Dito sa Metro Manila, masigasig ang ginagawang paglilinis ng mga estero at imburnal sa pangunguna ng MMDA. Nakakatulong ang mga Cash for Work program sa malawakang paglilinis na mahigit 200 estero at waterway mula sa Luzon hanggang Mindanao, sa Ilocos Sur, sa Cagayan, sa Camarines Sur, Negros Occidental, Cebu, Capiz, Iloilo, Lanao del Norte, Maguindanao del Sur, Misamis Oriental at Bukidnon. Sa kabila ng mga ginagawa nating ito, kailangan pa rin nating iwasto ang ating pamamaraan sa pagtapon ng basura. One systemic intervention is to update our 25-year-old Ecological Solid Waste Management Act, aligning it with modern waste management practices such as waste-to-energy and waste treatment technology. Yun yung pumapalakpak na yun. Ano? Don't panic, it's organic. Unggoy na unggoy sis ko, no? Don't panic, As it's we organic. recalibrate our solid waste management systems, we can draw inspiration from the solid waste management practices being championed by the MMDA here in Metro Manila, such as waste recovery, processing, upcycling. For example, what used to be the Carmona Sanitary Landfill of the 1990s is now the MMDA Nature Park. And more than a multi-purpose green space, it shall soon be the base of its high-level disaster preparedness training and simulation exercises. Gayon din, ang ating sistema ng agrikultura ay pinapatatag natin upang magarantiya ang ating supply ng pagkain at maipababa ang presyo nito para sa lahat. Ang sari-saring mga programa tulad ng puhunan, farm input, kagamitan, kaalaman, pati na insurance ay tumutulong sa mga magsasaka at mangingisda. Kaya mula noong 2023, patuloy na tumataas ang produksyon ng bansa. Lumalakas ang cropping intensity, dumadami ang ani tulad ng palay, mais, asukal, baboy at manok. Dala ito ng malakas na buhos ng suporta sa sektor, ang gumaganda at lumalawak na sakop ng infrastruktura at sistema ng irigasyon at tumataas na antas ng mekanisasyon. Nagbubuklod na rin ang mga magsasaka at mangingisda at nabibigyan ng makabagong teknolohiya, binhi at mga pasilidad ng kagamitan. Ilan sa mga ito ay ang 145 rice processing system, 3 malaking cold storage facility at halos 40,000 makinarya. Ang mga taniman naman ng niyog ay dumadami at lumalawak din, dala ng ating programa na malawakang pagtatanim sa buong bansa. Nakapagtanim na tayo ng 18 milyong puno at layunin po natin na sa pagkatapos ng administrasyong ito, makakapagtanim tayo ng 100 milyong puno ng niyog sa Pilipinas. Kaumay, hay na nga dito na ako natatapusin ng kabalbalan nitong si Marcos Yunyo. Wala ho siyang matinong sinabi dito sa kanyang state of no achievement. State of no achievement.
sa kanyang ikalimang State of No Achievement. Maraming salamat po. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.